Sabi ng Roman statesman na si Cato the Elder, "It is difficult to argue with the belly, for it has no ears." Para sa ilan nating mga kababayan, basta pagkain, hala, sige, dukot sa malalim na bulsa, bili, kain. Tingin ng iba, kalabisan na. Pero di lang daw ito dahil sa tawag ng tiyan. At ito ang natuklasan ng kontrobersyal. Ito ang libangan ni Cherry Covarrubias, ang mamili at maggrocery. At sa tuwing mamimili daw siya, hindi pwedeng walang kasamang apo. Kaya naman ang mga ito, walang ginawa kundi dampot dito, dampot doon. Basa naman talaga eh. Sa dalawang pushcart nila, para silang magtatayo ng tindahan sa dami ng laman. Pag makulit na, nakukulitan na ako. Sige na, kumuha na lang kayong gusto nyo, pero yung kaya ninyong kainin. Kasi sabi ko sa susunod, pag nakita ko hindi ninyo kinain, hindi ko na kayo sasama. 2 beses daw sa isang buwan kung mag-grocery sina Cherry. Mahilig daw talaga kasi siya sa mga pagkain. Kaya kahit nga may pagawaan na sila ng karne, bumibili pa rin siya kung minsan sa grocery. Minsan din, bumibili ako. Si Michael, Buka na yung bibili ako. Minsan nakakasawa rin pag produkto mo eh. 11,000 mahigit inaabot ang grocery ni na Cherry. Nang ilagay na sa plastic bag ang mga ito, akala namin tapos na. Hindi pa pala. Pagkatapos, lipat naman sila sa mga tsokolate. yung kahit maliliit. Dito, mahigit 3,000 naman ang inabot ng kanilang ipinamili. Nang araw na yon, halos 15,000 piso ang kanyang nagastos. Sa bahay, diretso refrigerator. Punong-puno, nag-uumapaw sa pagkain. At ang kanilang pantry, puno ng groceries. Pero yung stock nyo, kung gaano katagal, matagal. Dahil may pagawaan sila ng karne, hindi sila mauubusan ng supply ng processed meat, hotdog, longganisa at iba pa. Nilata namin malayo para hindi namin mamigisan din. Bawat kwarto sa bahay nila may kanya-kanyang ref na puno ng pagkain. Ultimo sa banyo, may refrigerator. Mapatanghalian man o hapunan, parang may catering at party sa kanilang kusina. Buffet style daw kasi ang kanilang kainan. Buffet yung style namin kasi laging nasa labas eh, yung maaga umaalis yung mga bata. Yung mga matatanda naman nagtatrabaho. Stricto daw si Cherry pagdating sa pagkain. Lagi daw niyang pinapaisip sa kanyang pamilya at mga empleyado na marami ang nagugutom. Kaya mas mabuti na raw ang maubusan kaysa magsayang. Yun yung aking patakaran. Kukuha kayo, kaya yung aming buffet style, kung ano lang ang kaya ninyo. Talagang yun ang kakainin ninyo. Pero paano po kung, like sa mga bata, minsan talagang may mga hindi nauubos. Paano pag merong hindi nauubos? Napipilitan yung nanay niya, tatay niya kumakain. Ang pamimili daw ni Cherry ng maramihan ay hindi luho para sa kanya. Sa ganitong lagay, nagtitipid pa nga daw siya. Actually, tipid yun eh. O, tipid yun kasi, kaya lang ako naglalagay yun na nga, kasi sa business, dyan din ako kumukuha ng ano eh. Yung pagtitipid ko, hindi na ako pumupunta sa mga restaurants. Pag may mga meeting kami, dito na. Kasi pag doon, mas malaki magagastos mo eh. Maging sa mga prutas, kahon-kahon kung mamili sina Cherry. So, nakakatipid ako dyan. Bukod sa hindi ka umiinom ng gamot, health-wise, no? Tapos fresh. Tapos pag bumili ka kasi ng kahon-kahon, mas mura. Alam ni Cherry na hindi lahat ay kasing palad nila ng kanyang pamilya. Alam daw niyang maraming mahihirap ang walang makain.
At dahil nag-uumapaw naman daw ang biyaya sa kanila, taon-taon hindi nakakalimutan ni Cherry na ibahagi ang kanilang biyaya sa iba. Hindi scrap ang pinakakain ko. Talagang nagpapagawa ako talaga ng yung mga hotdog o footlong. Nagpapagawa ako talaga para sa kanila. Namahagi sina Cherry ng mga pagkain sa ilang residente sa May Roses. Mga karne, hotdog, mga pagkain na maaaring ang iba sa mga ito ngayon lang natikman. Ngunit higit pa sa mga pagkain tulad ng manok, isda at iba pa, naniniwala si Cherry na mas kailangan ng mga tao ang pagkaing pang-espiritual. Kung hindi sa operating room, bahay ng Doctor for the Stars na si Vicky Bello ang paborito niyang tambayan. Di ba super taba? Dito sa kusina, sinong mag-aakalang hilig din ni Doktora Vicky ang kumain? And then, Sa kusina pa lang, kitang-kita na ang ebidensya. Dito makikita ang isang malaking refrigerator niya na puno ng iba't ibang klase ng tsokolate. Hindi lang basta tsokolate, kundi mamahaling tsokolate. this is the most expensive chocolate in the world. It's called Teuscher. It's made from Switzerland. Siguro isang piraso nito, mga $4. So, $4 times 60, bale, more or less 200 pesos yung isang maliit na piraso. So, medyo mahal siya. Kilala si Doktora Bello sa pagpapasexy at pagpapaganda ng mga artista. Kaya marahil marami ang magtataka kung bakit sa dami ng kahihiligan niya, bakit tsokolate pa na nakapagpapataba raw. Talagang mahilig ako sa sweets ever since I was a child. Yun ang nakakaano. Tingnan mo, nagda-dieta ako ngayon, ang init ng ulo ko. Kasi tumaba nga ako sa Paris, so ngayon lalong pag mainit ang ulo ko kasi pag walang sugar, hindi masyadong yung temper ko, masyadong short. Pero pag may sugar ako, cool ako, happy ako. Dapat kumain kayo ng chocolate. Oh, ayan, that's what they wish. Kung tsokolate naman ang laman ng ibang ref, cakes naman sa iba at pagdating sa hapagkainan, puros mga cake din. Basta matamis daw, hindi siya mauubusan. Aminado si Doktora Bello na daig pa niya ang isang bata sa sobrang hilig niya sa tsokolate. Kahit mahal, kahit saan siya makarating, hindi pwedeng hindi siya mamili ng mga ganito. Nag-order kami from Australia 50 boxes. Nag-order kami ng macadamia 100 jars. Bumili ako ng truffles from France. Siguro binili ko mga 80 packs. Yung mga ganon. Padamihan naman talaga. Feeling ko talagang mas mayaman ako. Yung mga things that make... Ang feeling ko pag marami akong chocolates, parang feeling ko mayaman ako. Pag wala akong chocolates, feeling ko poor ako. Pero dahil ilaghan sa kahit bago tayo. Ito raw ang isang bagay na maaari niyang bawasan pero hindi ang iwasan. Kaya kahit nag-e-exercise na, tsokolate pa rin ang hawak niya. Kung ano ang hilig niya, yun din ang ibinabahagi ni Doktora Bello sa iba. Kaya naman, pagdating sa ibang tao, kadalasan tsokolate din ang inireregalo niya. Isang kasabihan daw kasi ang natutunan at ngayoy pinaniniwalaan ni Doktora. No, there was actually, I just learned it from some Indian, meditation. At the end of meditation class, they always give us something sweet. Then I said, bakit kayo nagbibigay ng something sweet? Sabi niya, kasi, so when people leave, the last feeling of you is the words that they will say about you is sweet. Maraming bata daw ang mahilig sa tsokolate. Ngunit alam ni Doktora Bello na marami din sa mga bata ang hindi kayang bumili. Kaya inuumpisahan na ni Doktora Bello ang pagbabalot ng mga regalong tsokolate at mga laruan. At ang kanyang pakiramdam sa pamimigay at pamamahagi ng isang bagay na malapit sa puso niya ay para raw langit ang pakiramdam. Pero meron pa over that. And then, for me, this is a joy. For me, social responsibility sounds naman so heavy. Parang you're going to help somebody really uplift their life or something. This one is more just giving joy for a small moment in time. Para kina Cherry at Doktora Bello, naniniwala sila na kung anumang biyaya ang kanilang natatamasa sa ngayon,
Sa hanap buhay at hanggang sa pagkain sa mesa, pinagpawisan at pinagpaguran nila ito. At ang higit na mahalaga, binabahagi nila sa ibang tao kung anumang meron sila. Higit pa sa kabusugang dulot ng masarap na pagkain, dahil dito, tila walang patidin ang swerteng dumarating.